Magandang hapon po sa lahat. Narito po tayo sa platform ni H2 para saksihan ang maginoong diskusyon at friendly debate ni Brother Mark na isang MCGI. Sino yung si Tues Catholic? Si Tues. Yes po. Yes po. Patutunayan ko na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Meron tayong 5 minuto para sa pagtitindig sa unang tindigan at pagkatapos ay tanungan ng 3 minuto. Ready na ba kayo, Brother Mark? Oo. Brother Mark, go. Ready na, ready. Oo. Sige, start na. So, ang kapayapaan po ng Diyos ay sumaatin. Hindi po ako representative ng MCGI at ito lamang po ay isang friendly debate. Ngayon, ang paksa nating patutunayan ay patutunayan ko na hindi pwedeng bautismuhan yung sanggol ayon sa Biblia. So, yun po yung ating paksa. Natututulan naman ng ating kaibigang Katoliko. At saka sa pagtindig niya, dapat makita natin na dapat bautismuhan yung sanggol ayon sa Biblia. Ngayon, yung mga dapat bautismuhan ay yung mga nagkakasala na. Hindi pwedeng yung babautismuhan ay walang kasalanan. Alam ko yung ipipilosopya ni dito, bakit ikan si Kristo nagpabautismo? Alam mo naman natin na si Kristo walang kasalanan nun, hindi yun nagkakasala. Inihalimbawa niya lang yun doon sa Juan na nagpabautismo siya kay Juan Bautista. Ngayon, atin munang pag-aralan kung ano yung kasalanan. Basahin muna natin yung nasa unang Juan 3:4, ganyan ang nakasulat. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ano yung kasalanan? Yun yung pagsalangsang sa kautusan. Yung palang kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. Ika ng Biblia, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, therefore, mga kapatid, yung mga tao dito ay nagkakasala na. Ang sanggol ba nagkakasala? Hindi nga niya alam yung kautusan eh. Hindi niya alam yung salita ng katwiran. No? Ngayon, basahin muna natin yung nasa Gawa 2:38 kung ano yung dapat munang gawin bago magpabautismo. Sabi dito sa 2:38 ng Gawa, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismos ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So yung mga tao dito na sinabihan ni Pedro ay nagkakasala na. Dapat mo nang gawin ay magsisi bago bautismuhan, no? Yun po yung dapat nating malaman. Ngayon, ang sabi dito sa 8:37 ng Gawa, yung mga tao ay dapat munang mananampalataya, dapat tayahin. Dapat munang sumampalataya ng buong puso bago bautismuhan. Hindi pwede na yung sanggol ay sasampalataya na. Paano makakapasampalataya yung sanggol? Hindi nga alam yung katwiran ng Diyos sa Biblia. Ngayon, basahin natin yung nasa 8:37 ng Gawa. 36 muna. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Meron palang hadlang, no? Na upang mabautismuhan daw ito. Anong sabi ni Felipe? Kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari.
Alin yung mangyayari? Yung bautismo. So, yung dapat muna nating gawin, magsisi, manampalataya ng buong puso ay mangyayari. So, yun dapat, no? Hindi dapat na hindi sumasampalataya, ibinautismuhan. Mali naman yun. Pag sinabing mananampalataya, ay alam na ang katwiran. Meron ng alam sa katwiran ng Diyos. Hindi pwede na yung sanggol dito ay mananampalataya. Kasi sabi dito sa 5:13 ng Ebreo, sapagkat ang bawat bata, ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya ay isang sanggol. So yun po palang mga bata ay walang alam sa salita ng katwiran. Paano sila na makakapanampalataya? Kaya hindi sila dapat bautismuhan kasi wala silang alam sa katwiran na nasa Biblia. Yon, magandang hapon sa lahat. Dumako naman po tayo sa pagtatanong ng 3 minuto ni TS na isang Catholic, samantalang tinindigan ni Brother Mark na isang MCGI na patutunayan niya na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Susunod po ang 3 minutes question process. Go. Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. No? Una kong tanong, ano ang topic natin sa hapong ito? Ang topic natin ngayon ay patutunayan ko na hindi pwedeng bautismuhan ang sanggol ayon sa Biblia. Ayun, sa binasa mong talata, unang Juan 3:4, may nabasa ka ba hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol? Meron o wala? Wala doon sa isang Ayun, talata salamat. ng unang Juan 3:4. Pero sa ibang talata, yung mga sanggol walang alam sa katwiran, kaya hindi pwedeng bautismuhan. Kasi yung Susunod na tanong. requirement, Biblia, May hindi, manang sasagot na ako. 8 seconds pa, may 8 Moderator. seconds. May 8 seconds sorry, pa. sorry. Tapusin mo yung 20 Objection. seconds mo. Huwag ka muna, meron akong 20 seconds to Petros. 8 seconds na lang, Oh, Brother sorry Mark. about that. Oh. Sorry about that. So, okay na yun, sige, sige. Magtanong ka. Yan. Go. Ay, Tuloy, ayun. Brother Mark. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Dahil ang topic natin ngayong hapon ay hindi pwedeng bautismo ng sanggol. Sa ginamit mong talata na Gawa 2:38, may nabasa ka ba dyan? Bawal bautismo ng sanggol. Meron o wala? Doon sa talata, sa Gawa 2:38, Meron o walang wala? mababasa. Wala. Objection, Mr. Yun nga, Moderator. wala. Yes, Ay, ano, hindi, wala objection, yan. Bro Mark. Okay. Saglit lang, Bro Mark. Counter Okay, objection. okay na. Counter Okay na. Objection, si TS. Objection, ano yon TS? Ayun, bagamat okay na pero may objection ako. Yung tanong ko kasi categorical, which is dapat sagutin muna ng categorical bago yung paliwanag. Pero sa kanya, nauna yung paliwanag bago yung categorical. Counter objection, Okay. Mr. Moderator. Brother Mark, unahin muna yung sagot sa categorical bago 20 seconds na paliwanag. Categorical yung Okay. sagot ko kaganina. Sige, Ulitin pakiulit. ko Brother yung tanong, Mark, huwag ulitin ka ko nang yung tanong. magreklamo. Hindi categorical. Inuna mo yung sagot bago yung categorical. Sige, Brother Mark, magpapatanong. TS, tanong na. Ulitin ko yung tanong. Dahil ang topic natin ngayong hapon ay hindi pwedeng bautismo ng sanggol. Sa Gawa 2:38 na ginamit mo, may nabasa ka ba dyan hindi pwedeng bautismo ng sanggol? Meron o wala? Wala doon sa talata. Ang paksa, ayon sa Biblia, patutunayan ko na yung sanggol hindi pwedeng bautismuhan ayon sa Biblia. Paano babautismuhan? Hindi nga pwedeng mapananampalataya. Next Ayun, question. maraming salamat. Ginamit mo ang Gawa 8:36. May nabasa ka rin ba dyan na hindi pwedeng bautismo ng sanggol? Meron o wala? Wala doon sa talata Ayun. atag ko. Pero sa ayon sa Biblia, yung patutunayan ko. Kaya natindigan ko na yung bata hindi pwedeng bautismuhan kasi hindi pwedeng makapasampalataya. Wala ngang alam sa katwiran ng Diyos yun eh. Susunod Next na tanong. Ginamit mo ang talatang Gawa 8:37. May nabasa ka ba dyan na bawal bautismo ng sanggol? Meron o wala? Wala yung salitang bawal bautismuhan yung sanggol. Pero yung dapat munang nating alam ay dapat muna tayong manampalataya, no? At mangyayari ang bautismo. Paanong makapanampalataya yung bata? Wala ngang alam sa katwiran ng Diyos yun. Next question. Ayun.
Susunod na tanong. Kung puro wala pala ang sagot mo, ibig bang sabihin ngayong hapong ito hindi mo natayuan yung hinamon mo sa aking talata? Oo o hindi? Oo, hindi. Ayun. Hindi. Thank you. O, hindi. Natayuan ko yung tindig ko kasi yung paksa ko ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang talata. Kaya tanungin mo ko ayon sa Biblia. Yes, dadako naman tayo sa unang pagtitindig ng Katoliko na meron daw bautismo sa sanggol. 5 minutes. Ayun. Ayun, magandang hapon sa mga giliw namin taga-subaybay sa 41 trillion viewers, ST39 na lang, nabawasan. Sa mga Katoliko, etos bottom na nandito, maraming salamat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. No? Sa panig ko, ang ating tatalakayin ay patutunayan natin ngayong hapon. Bagamat napatunayan naman na ito dati pa, pero talagang tatayuan natin na dapat bautismo ng sanggol. Una, dito muna tayo sa turo ng simbahan kung ano ba talaga ang sacrament of the baptism. Sabi dito sa Catechism of the Catholic Church, chapter 1, the sacraments of Christian initiation, article 1, the sacrament of baptism, the holy baptism. Moderators time. Oo, kasi ayon sa Biblia yung paksa. Moderator time, paliliwanag ko lang sa inyo ha, patutunayan ko na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Tinatanong ko lang si Brother Mark kung papahintulutan niya yung referensya na yan. Mukhang hindi kayo nagkasundo sa paksa ayon sa Biblia. Dapat tinutulungan niyo Tama yun, Mr. Moderator. Tama yun. Ayon sa Biblia tayo, hindi ayon sa referensya. Sige. Nililinaw ko lang yung paksa ninyo. Kaya bago ako tumindig bilang moderator, pinalilinaw ko yung paksa ninyo. Ayon sa Biblia. Kung papayag si Mark, daragdagan ko ng referensya. Pero wala yun sa topic nyo. Biblia, TS ang dapat mong basahin. Ayun, sige, Biblia tayo. Kung Biblia yung pagbabasihan. Okay, no? Ang sabi rito, sa Juan 3, ang dating Biblia, patuloy ng talata. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa harian ng Diyos. Ibig sabihin dito yung bautismo. At ano yung sinasabi? Ang tao. Ang sanggol ba hindi tao? Tao ang sanggol. Kaya sa Great Commissioning, sabi dito sa Mateo 28, 19 hanggang 20, ito ang ating mababasa. Sabi dito sa Magandang Balita Biblia, ito, Tagalog version, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano yung mga tanda? Ang sabi, humayo kayo. Ano ang gagawin pagkahayo? Gagawing alagad ni Kristo ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Pag sinabing mga tao, mula bata yan hanggang matanda, may ngipin o wala. Ano ang gagawin sa mga taong iyon? Babautismuhan. Di ba? At pagkatapos bautismuhan, ano ang sabi sa 20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Therefore, pagkatapos ng baptism o bautismo, tuturuan na. Di ba? Sa makatuwid, ang isang tao,
kapag siya'y gagawing alagad na Kristo ng isang apostol, babautismuhan muna siya. At dito sa Mateo 28:19, walang sinabi rito na wag niyong isama ang sanggol, 'di ba? Ang sabi kanina ng kapatid natin, ginamit niya yung talata. Ang tumatanggap ng gatas daw, ayun, ay hindi maaaring bautismuhan dahil wala pang alam sa katwiran. Ang tanong, paano naman yung mga matatanda nang umiinom pa ng sterilized na gatas? 'Di ba? Tumatanggap din naman ng gatas yun. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng bautismuhan. Sabi niya pa, sabi sa Roma 3:23, na ang lahat ng tao nagkakasala. Sabi niya, hindi raw pwedeng bautismuhan ng sanggol dahil wala pa raw kasalanan. Ang sabi sa Roma 3:23, ang lahat ng tao nagkakasala. 'Di ba? Time. Yan, narinig po natin ang tindig po ng Katoliko para patunayan daw na pwede bautismuhan ng sanggol. Samantalang magtatanong si Brother Mark na isang MCGI na tinitindigan niya na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Anytime, Brother Mark, go. Unang kong tanong, sabi mo, pagkatapos ng bautismo, tuturuan na, ang tanong ko. Yun bang bata pagkatapos bautismuhan, tuturuan na ba ng aral? Oo, hindi. Ayun. Oo. Yung bata, after bautismuhan nun, pag lumaki, tuturuan na siya ngayon. Counter objection, Kaya, Mr. Moderator. Wait lang, sumasagot pa eh. Teka lang, Kuya Brother Mark. Bigyan daan natin yung counter objection niya. Sige. Ano counter mo? Tanong ko, ang objection ka lang, ko, wala pang counter. Oo, wala pang counter, objection pa lang. Sige. ang objection ko, pagkatapos ng bautismo, sinabi niya verbatim, pagkatapos ng bautismo, tuturuan na. Ang tanong ko, yun bang bata pagkatapos bautismuhan, tuturuan na ba? Anong sagot niya? Kasi sagot niya, pagkalaki. Ayun, counter objection. Counter objection, manahimik Counter objection, muna. Mr. Moderator. Teka muna, narinig ko yung counter nyo. TS, ikaw na muna magsalita. Ayun, yung counter objection ko, oo, nilatag ko, after bautismuhan tuturuan, pero di ko sinabing tuturuan agad-agad. Wala nun sa Biblia. Di ba? Okay. Pero yung gusto mong itanong sa akin, agad-agad. Ito ang decision ko. Nagtanong ka ng categorical, Brother Mark, na oo o hindi. Sumagot siya ng oo. So, tanggapin mo yung kanyang sinagot at may 20 seconds siyang paliwanag. I-rebut mo na lang o kaya ay i-counter mo na lang sa mga tanong mo. Tuloy ang tanong. Ulitin ang tanong, Brother Mark. Oo. Susunod kong tanong ito. Ginamit mo yung na Juan 3:5. Ano yung pagkakaintindi mo doon? Ayun, pagkakaintindi ko sa Juan 3:5, bautismo, at lahat ng tao ay kinakailangan tumanggap nun dahil sabi ng Panginoong Jesucristo, malibang ang tao ay muling maipanganak sa tubig at sa espiritu. Diba? Next question. Okay, next question. Ang kausap ba dito ni Jesus ay mga sanggol? Oo o hindi? Ayun, mali yung tanong mo. Si Nicodemus yung kausap diyan. Objection? Moderator's time. Kapag ka mali ang kanyang tanong, pwede kang mag-next question. Huwag mong sagutin kung mali. Okay. Yun ang kanyang tanong. So, mamili ka lang doon na next question. Sige, tuloy, Brother Mark. Ang susunod kong tanong, sabi mo, lahat ng tao ay nagkakasala kasama na ang sanggol. Tinatanggap mo ba uli yun? Yes, tinatanggap ko ng paulit-ulit at paulit-ulit kong tatanggap. Susunod kong tanong, ano yung kasalanan ng sanggol? Pwede ka bang magbigay ng halimbawa? Ayun, objection Mr. Moderator. Yes, ano objection? Yes, ano objection? Hindi namin topic yung kasalanan ng sanggol. Ang topic namin, hindi pwedeng bautismo ng sanggol. Counter objection? Yes, counter objection. Kasi yung sabi niya, lahat ng tao ay nagkakasala kasama ni yung sanggol. Tinanong ko siya,
ano yung kasalanan ng sanggol? Magbigay siya ng halimbawa. Kasi yung sabi niya kasama yung sanggol sa nagkakasala. Oh, Dahil ang inyong topic, patutunayan ko na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Ang tanong ni Brother Mark, ano ang kasalanan ng sanggol? Magbigay ka. Pasok ang topic, kaya obligado kang magbigay ng ano ang kasalanan ng sanggol. Ayun, sige. No, in respect sa moderator, magbibigay tayo ng kasalanan ng sanggol. Bagamat parang hindi napasok sa topic. Ang kasalanan ng sanggol, original sin. Kasalanang namana sa unang magulang natin na si Eva sa si Adan. Next question. ang tanong ko, magbigay ka ng halimbawa kung ano yung kasalanan ng sanggol. Mr. Moderator, nasagot ko na po. Brother Mark, tanggapin mo man o hindi, yun ang kanyang sagot, yung kanyang sagot. So, nasa sa iyan, Brother Mark. Kasi pag inulit mo yung tanong na yan, uulitin din niya yung sagot, di kayo magkakatagpo. Ang sabi mo ay namamana ng bata yung kasalanan Objection, ng Mr. magulang. Moderator. Lumalayo na po tayo sa topic. Nandito na Hindi, tayo sa sagot mo namamana. yun. Hindi na po yan Yes. yung topic, Mr. Moderator. Brother Mark, Oo. ano ang Objection para sa kanya ay lumalayo ka na raw sa topic? kasi Mr. Moderator, Question or counter objection? counter objection. Ang counter objection ko ay sagot niya yung minamana ng bata yung kasalanan sa magulang. Kaya dun ko siya tinatanong. Wag mong sabihin na wala sa topic kasi ikaw sumagot niyan. Yes, eto decision ko. Pwede mong sagutin, TS, pwedeng hindi, nasa sa iyo yan. Pero para sa akin ay kasama yon sa topic. Sinundan lang niya yung tanong na namamana yung kasalanan. Yung sagot mo. Opo, Mr. Moderator, in respect na rin po sa pagmamoderate, no? Kaya kanina hindi ko pinahihintulutan yung sinasabi niya dahil malalayo na sa tema. Bautismo ang pinag-uusapan, pinagbigyan ko lang kanina yung isa niyang tanong, pero ngayon pilit niya nang inilalayo. At ayon sa rules ng debate, dapat magtatanong lang siya ayon sa pinresent ko. Ang dami ko nang pinagbigyan sa kanya. Okay. Next question, Brother Mark. Oo. Next question ko. Binanggit mo na rin na merong minana yung sanggol sa magulang. Magbigay ka nga ng kasalanan na minana na galing sa Objection, Mr. magulang. Moderator. Yes, objection. Napunta na po sa kasalanan yung topic. Wala na sa bautismo. Ang layo na po sobra. Counter objection. Yes, counter objection. Kasi sa debate, kung ano yung sasabihin mo, pwede kang i-cross doon. Kasi sagot mo na pwedeng manahin ng bata ang kasalanan ng magulang. Kaya doon kita tinatanong. Huwag mong sabihin na out of topic. Okay, decision ko. Pwede mong sabihin next question para makausad kayo. Ayun, next question na lang kasi malayo na sa topic. Pero kung gusto mong i-topic natin yan na mamanang kasalanan, susunod na topic natin yan. Pwede naman. Kasi malayo na sa baptism yan eh. Sige, susunod na tanong na lang. Ayaw kasing sumagot. Sige. Susunod kong tanong. Yun bang bata may karanasan sa salita ng katwiran? Yes or no? Meron. Kung mabasa ko sa Biblia na walang karanasan sa salita ng katwiran ng bata, tatanggapin mo, mali ka. Basahin mo, patutunayan ko, mali unawa mo. Hindi, Mr. Moderator, objection. Yes, ano objection, Brother Mark? Tahimik lang muna, TS. Pakinggan mo lang si Brother Mark. Ang objection ko, tatanggapin niya ba yung hamon ko? Patanggap mo, Mr. Moderator. Okay. Yun, counter objection, Mr. Moderator.
Anong counter? Opo, panloloko yung ginagawa niya. Natatanggapin muna bago pabasahin o bago basahin. Kaya ang sagot ko, basahin niya. Patutunayan ko mali ang unawa niya. 'Di ba? Ayon nga sa nasirang si Eli Soriano, sabi niya, hindi naman tayo pwede na lang basta tanggap ng tanggap dito. Dapat ipakita muna kung ano yung babasahin. Basahin mo Okay. muna. Huwag ka na Okay, magpunta. ito decision ko, nag-counter na kayo at nag-objection na kayo. Ang yung salita mo na manloloko, Teos, medyo hindi magandang pakinggan yung ganong pangungusap para sa maginoong pakikipagdebate. Nagtatanong lang naman siya kung may mabasa siya. Ngayon, kung ang tanong niya na kung may mababasa siya, dapat ang lagi mong sasabihin sa kanya, hindi ka hahamon or hindi ka kakasa o kaya basahin mo, paliliwanag ko. Nasa pag-uusap niya yun, pero para kayo mag-usap na manloloko siya ay hindi maganda yon. Okay, okay po. Basahin muna niya po. Oo. Sige, babasahin ko. Ang sabi niya kanina, tinanong ko siya na pwede na yung bang bata ay walang alam sa karanasan ng salita ng Diyos. Sabi niya, meron. Ang babasahin natin yung nasa 5:13, dito ako magtatanong. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya ay isang sanggol. Ang tanong ko, yun bang bata merong karanasan sa salita ng katwiran? Oo o meron? Meron o wala? Meron. Ang bata ay may karanasan sa katwiran ng Diyos. Dahil ang sabi diyan, bawat tumatanggap ng gatas. Ngayon, kung ilalahat mo yan, pati yung mga matatandang umiinom ng Bear Brand sterilized, tumatanggap din ng gatas, ibig mong sabihin, dinadamay mo rin pala yun. Kasi tumatanggap din ng gatas, di ba? Last question. Ang tanong ko, eto, yun bang bata ay nagkakasala kaya pwedeng bautismuhan? Yes, naniniwala ang simbahang katoliko na ang sanggol ay may minanang kasalanan, original sin, kaya siya ay binabautismuhan upang makipag-isa kay Kristo Jesus. Dadako naman po tayo sa pangalawang tindig ni Brother Mark na ang paksa ay patutunayan ko na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Meron siyang 5 minutong pagtitindig para sa pangalawang pagtindig. Go anytime. Oo, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Ang tanong ko sa kanya kanina, yun bang bata walang karanasan sa salita ng katwiran? Sagot niya, meron. Ang susunod kong tanong, kung mabasa ko ba sa Biblia na yung bata ay walang alam sa karanasan ng katwiran, tatanggapin niya ba mali siya? Naghahanap siya ng butas para hindi makasagot. Kaya pinagbigyan ko. At saka ang sabi niya, ay pinupilosopya niya na yung mga matatanda ay tumatanggap din ng gatas. Mali ka dyan, kapatid. Bakit? Basahin natin uli yung nasa 5:13 ng Hebreo kung meron bang matanda na tinutukoy dito. Ang sabi dito, sabagat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. So hindi pala tinutukoy dito, wag mong gawing pilosopya. Hindi pala tinutukoy dito yung matatanda. Yung tinutukoy dito, yung mga sanggol na walang alam sa karanasan ng salita ng katwiran. Oo, wag mong pilosopyahin, no? Ngayon, tinanong ko siya kaganina. Ang tanong ko sa kanya, magbigay ka nga ng sin na namana ng magulang. Ayun, ayaw sumagot. Kasi mabubuking kasi siya dyan. Oo. Ngayon, balik tayo sa topic. Ang sabi sa Biblia, yung dapat babautismuhan ay dapat ng sumampalataya. Ano? Hindi naman pwedeng sumampalataya yung sanggol. Ang liwanag ng Biblia na wala silang alam sa salita ng katwiran. Ano? Kaya, yung mga sanggol ay hindi pwedeng bautismuhan. Kasi hindi sila makapagsisisi sa kanilang kasalanan. Ano? Hindi totoo
na merong minana yung mga bata na original sin. Okay sana kung yung minana ng sanggol, kayamanan. Abay, nakakatakot-takot naman nun. Minana ng sanggol, yung original sin ng magulang. Nako, mali ka dyan, kapatid. Ngayon, ang sabi niya kanina, verbatim, pagkatapos ng bautismo, tuturuan na. No? Maliwanag naman yon, natuturuan na. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, yun bang bata sa Katoliko, pagkatapos bautismuhan, tuturuan na ba ng aral? Ang sagot niya, pagkalaki daw, dun pa tuturuan. Mali yung sinabi mo, nagkamali ka doon. Bakit? Kasi yung sinabi mo, verbatim, tuturuan na. Pag sinabing tuturuan na, pagkatapos bautismuhan, tuturuan na ng aral. Paano, ang tanong ko sa'yo, yung bang sanggol ay nakakaintindi ng aral? Hindi naman makakasampalataya yun eh. Ang dapat na bautismuhan, ang sabi ni Felipe, doon sa, balik tayo doon sa Gawa 8:36. Ganito ang sabi, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi sa kanila, at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Abay, meron palang tinutukoy dito na hadlang para mabautismuhan. So ano yung hadlang? Kung hindi ka sasampalataya, yun yung hadlang, hindi ka dapat bautismuhan. Yung sanggol ba na makakasampalataya na ba? Ang liwanag ng Biblia, wala ngang alam yun sa kasalita ng katwiran. Ang sabi sa 37, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Alin yung mangyayari? Yung bautismo. Kaya, dapat manampalataya ka muna ng buong puso bago ka babautismuhan. Hindi pwede na yung babautismuhan mo ay hindi pa nananampalataya. Wala pang pananampalataya. Kaya ang liwanag ng Biblia na manampalataya muna bago bautismuhan. Ang liwanag noon, mga kapatid. Ang sabi niya kaganina, doon Dadako sa tayo sa pangalawang pagtatanong ni Hindi ko napansin. TS kay Brother Mark. Dahil sumapit na ang 5 minuto mo, Brother Mark, meron tayong 3 minuto para sa pagtatanong. Ready ka na ba, TS? Ready na? Anytime, go. Ayun. Tinatanggap mo ba? Sinabi mo kanina ang pahayag na balik sa topic. Oo o hindi? Oo. Ayun. Sa makatuwid, inaamin mo lumayo ka sa topic Teka, may kanina, tao. kaya sabi mo bumalik. Teka lang. O sige. Ano mo na ng oras, pause. Okay na ba? Teka lang, may dumating na Shopee. Hindi ko narinig. Okay, next question ulit para maabutan ko. Ayun. Kung inaamin mo na sinabi mo na balik sa topic, ibig mo bang sabihin na lumayo ka sa topic kanina? Oo o hindi? Hindi ako lumayo. Kasi yung sagot mo, dun ako nagtatanong sa sagot mo. Sinundan lang kita sa sagot mo, dun kita tinatanong, wag mong sabihin na out of topic. Ayun. Tinututulan mo ba na ang kasalanan ay namamana sa mga magulang? Oo o hindi? Tutol ako dun. Kung mabasa ko sa'yo, aminin mo mali ka. Basahin mo muna bago mo ipaliwanag. O sige. Sabi dito sa Deuteronomio 5:9, wag mo silang yuyukuran ni sasambahin
sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Tutol ka ba dyan o hindi ka tutol? Tutol ako na merong minana na kasalanan ang mga bata. Walang minana dyan eh. Sa makatuwid, tutol ka sa talata. Oo, hindi. Hindi ako tutol sa talata. Tutol ako sa sinabi mo na merong minana ang mga bata na original sin ng magulang. Wala naman sa talata Ayun, yun yung minana. Oo. Susunod na tanong. Tinatanggap mo ba ang sanggol walang pananampalataya o ang bata walang pananampalataya? Yes or no? Yes, ayon sa 5:13 ng Ebreo, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Kaya hindi pwede na sasampalataya yung sanggol. Wala ngang alam sa katwiran yun eh. Kapag ba sinabing walang pananampalataya, ibig sabihin walang bahagi sa kaharian ng langit. Yes or no? Mali yung tanong. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano yung objection? Tinatanong ko po siya ng categorical kung yung wala bang pananampalataya ay walang parte sa kaharian ng langit. Ayun lang po, yes or no lang yung papatanong Sige, ko sa sige. Sagutin mo ba o hindi? Yes or no? Kung hindi mo Sasagutin ko yan, sasagutin sasagutin ko. yung question. Oo. Sasagutin ko, Mr. Moderator, pakiulit ng tanong. Ayun. Ulitin ko yung tanong, kapag ba sinabing walang pananampalataya, ibig bang sabihin walang parte, walang bahagi o hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Yes or no? No, mali yung mali yung kuan mo, mali yung sabi mo. Hindi sumasampalataya yung bata, wala nang bahagi sa kaharian ng Diyos. No, hindi yun yung sagot ko. Kung sinasabi mo ngayon na no, tapos sinabi mo kanina na yes, alin ang kasinungalingan sa sinabi mo? Yung una mong sinabi o yung pangalawa mong sinabi? No, yung sinabi ko, sa sinabi mong Hindi, hindi ang tanong- pwedeng magbana. Hindi. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Ayun. Categorical po yung tanong ko sa kanya kung alin ang kasinungalingan sa sinabi niya, yung una niyang sinabi o yung pangalawa niyang sinabi. Yun po yung categorical, unang sinabi o pangalawang sinabi. Wala akong tinatanong kung yes or no. Yes, pakisagot ng categorical. Oo, pakiulit ng tanong. Ay, naubos yung oras. Wala na, i-wave ko. I-wave ko na tanungin yung mo. oras. Oh, Sige, sige. last question Eh, o last wala na. question. Hindi, i-wave ko Wala na. wala na daw. I-wave ko na yung oras, Mr. Moderator. Sayang kung tinanong niya. Dadako tayo Titindig na sa ako. rebuttal stand, 5 minutong pagtitindig mula kay TS na Pagtitindig isang ba to, Mr. Catholic na Moderator? pinatutunayan niya na ang sanggol ay maaaring bautismuhan ayon sa Biblia. 5 minuto, anytime po. Go. Ayun, maraming salamat po ulit sa mga giliw namin taga-subaybay. Napansin niyo po sa presentation ng ating kausap na isang MCGI, 'di ba? Yung mga ko sa kanya sa talatang mga ginamit niya ay puro wala ang kanyang sagot. Ibig sabihin, wala siyang napatunayan sa kanyang first presentation. Bigo niyang napatunayan na bawal ngang bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. Dahil yung mga talatang ginamit niya, wala namang mababasang ganun at umamin na rin siya. 'Di ba? At pangalawa, yung mga sagot niya kanina at mga tanong ay puro tungkol sa kasalanan na which is lumalayo na sa topic. At sinabi niya na rin naman kanina na balik sa topic yung pahayag na yun. Ibig sabihin lumalayo nga siya sa topic. Pero dinideny niya lang. Pangatlo, sabi niya, tinanong ko siya kanina, kapag ba yung mga bata ba o sanggol ay walang pananampalataya, sabi niya, yes. Tinanong ko siya, kapag ba walang pananampalataya, ibig sabihin walang bahagi sa kaharian ng langit. Nag-no na bigla, kumambyo.
'Di ba? Kasi maiipit. Nagkakabuhol-buhol kasi yung pahayag niya. Kasi mali yung tinuturo niyang aral dito. Basahin natin itong talatang ginamit niya sa mga Hebreo 5:13. Basahin natin hanggang 14. Sabi dito, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng atwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Pinuputol ang pagbabasa. 'Di ba? 13 lang yung binasa. Hindi tinuloy hanggang 14. No, ang ibig lang sabihin ng talatang ito, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. No? Hindi sinabi rito na sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa kasalanan. Hindi ganun yung sinasabi. Di ba? Ang bata, ayon nga sa binasa natin, Deuteronomio 5:9, na yung kasalanan ng magulang ay sinisingil sa mga anak. From the word sinisingil sa mga anak, ibig sabihin, yung mga anak ang nagbabayad. Ibig sabihin, namamana. Di ba? Halimbawa, yung utang ng magulang siningil sa anak, namana niya yung utang, di ba? Ganon din naman sa Biblia, namamana ng magulang yung kasalanan, kaya may mortal sin yung bata. Kaya ngayon binabautismuhan upang maging malinis. At sabi dito sa Marcos, dito po nag-search ako ng talata. Dito sa Marcos 10:14, kung tututulan niya ito ang sinasabi. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Diba? Tapos tinatutulan pa na ng kapatid nating si Bro Mark yung pagbabautismo sa bata. Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kasi ang binyag po mga kapatid, kung para lang sa kaalaman ninyo, ito ay pagpapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang turo ng simbahang Katoliko, pag nabinyagan ng bata, nakikipag-isa kay Kristo Jesus, pinagbabawalan ng kapatid nating MCGI na yung sanggol ay makipag-isa kay Kristo Jesus, di ba? Pero tayong mga Katoliko, nilalapit natin ang sanggol sa Panginoong Hesukristo. Ito pa, sabi dito sa Roma 3:23, ito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, di ba? Ang lahat ay nagkasala. Sino tinutukoy na lahat dito? Yung mga tao. Ang sanggol ba? Hindi tao. Diba? Maliban na lang kung sasabihin mong hayop yung sanggol, kung alien yung sanggol. Pero ang sanggol, titindig ako, tao. Kaya kasama ang sanggol. Kaya sabi, sa John 3:5, basahin natin sa English kasi mas maganda sa English to. No? Dito sa King James Version natin basahin. So, in-search ko lang, kaya matagal, no? Sabi dito, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Diba? Napakalinaw naman. Nasabi dito, verily, verily pa nga eh. Ibig sabihin, sobrang linaw. Kaya kailangan mabautismuhan ang bata upang siya'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Natapos na po ang Battle Stand. Ngayon po ay ang pangalawang pagtatanong ni Brother Mark na isang MCGI sa paksang patutunayan niya na hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol ayon sa Biblia. 3 minuto sa iyo, Brother Mark. Oo. Sige. Ang tanong ko, una kong tanong, yun bang nasa Marcos na ginamit mong talata, yung mga bata ba doon binautismuhan, oo o hindi? Ayun, yung mga bata ron, babautismuhan yun. Oo. Question, Mr. Moderator. Yes. Ang objection ko, sagot siya ng categorical, yes or no, bago siya magpaliwanag. Yes. Narinig ko, sumagot siya ng oo, kuya. Sige. Uulitin ko yung tanong. Ang tanong ko, dun ba sa Marcos na ginamit mong talata,
Yun bang mga bata doon, binautismohan na? Oo o hindi? Ayun, ito yung sagot. Yung mga bata ron, Objection, babautismohan, kaya nga Mr. Moderator. pinapalapit kay Yes, Panginoong objection. Jesucristo. Kuya TS, sagot ka muna ng oo o hindi bago yung 20 seconds. Yun, counter objection po, Mr. Moderator, no? Yes, counter objection. Naiba na kasi yung tanong, kung napapansin nyo po. Iba na yung una niyang tanong sa inulit niyang tanong. Di ba po? Sige, uulitin ko yung tanong. Teka, makinig kayo muna ng dalawa. Kung iba man yung tanong kanina, ang categorical pa rin naman ay oo o hindi. At hindi naman nagbabago ang ating stand ukol dyan. Sagutin yung categorical bago sumagot ng 20 seconds. Pakiulit ang tanong, Brother Mark. So, uulit na tanong. Yun bang nasa Marcos na ginamit mo? Yun bang mga bata doon binautismuhan? Oo o hindi? Ayun. Mr. Moderator, wala po yung sagot ko sa oo at hindi. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection, Brother Mark. Ang tanong ko ay categorical. Sagot muna siya ng yes or no. Counter objection, Okay. Mr. Moderator. Counter objection. Opo. Naintindihan ko po yung categorical niyang tanong, pero yung sagot ko po doon ay wala sa categorical. Kaya hindi ko Next po sasagutin. question, Pero explain ko Brother Mark. mamaya. Okay. Next question kasi naiipit siya. Yung tanong ko, ito Oh, tanong side ko. comment, Mr. Oh, Moderator. ito ng tanong. Objection, moderator's time. Warning kita, Brother Mark, na hindi nasagot yung tanong. Huwag na kayo mag-side comment. Oh, ang tanong, Tuloy yung tanong. hindi ba niya kayang sagutin na yung mga bata doon sa Marcos na ginamit niya ay binautismuhan? Ayun, ito po yung sagot ko. Kaya ko pong sagutin, pero yung tanong mo kanina ay wala doon yung sagot ko. Kaya wag kang mas marunong kung ano yung sagot ko. Kasi ako yung sumasagot at nagtatanong ka lang. Next question. Oo. Ginamit mo yung nasa Roma 3:23 at pakahulugan mo yung kasama yung tao na nagkakasala. Buo ba? Walang nakasulat doon na kasama ang tao. Objection. Ang sabi ko, bata yung kasama. Okay, pakisagot ang tanong. Pakiulit ng Kasama tanong po, ba Mr. bata Moderator, doon? kasi Pakiulit ang sabi tanong. kanina Pakiulit kasama ang ang tanong. tao. Pakiulit ng tanong. Doon ba sa Roma 3:23 na yung tao doon ay nagkakasala, kasama ba yung mga bata? Opo, kasama yung bata ron. Kasi sabi doon, ang lahat. Sinong lahat? Yung mga tao. Kaya pag sinabing ang lahat ng tao ay nagkakasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kasama yung bata ron. Kasama doon yung sanggol. Lahat ng tao. Basta tao. Kasama doon. Next question. Oo, pansinin niyo yung sagot. Doon ako magtatanong sa sagot niya. Ang tanong ko, magbigay ka nga ng kasalanan ng isang bata na sanggol? Ayun, objection po, Mr. Moderator. Yes, ano objection? Naulit na naman po yung tanong niya na sinagot ko na kanina pa. First presentation pa po yung tanong na yan at nasagot ko na. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Oo. Kasi siya yung pumunta sa Roma 3:23 kaya tinatanong ko siya nakasama yung bata. Sabi niya kasama. Ang tanong ko, anong kasalanan ang ginagawa ng bata? Kasi ikaw yung pumunta dyan. Oo. Okay, pasok ang tanong. Sagutin ang tanong. Kung hindi sasagutin ay next question. Ayun po kasi, kapag sinagot na natin yan, lalabas na para tayo sirang plaka. Kasi nasagot na po yan, first presentation pa lang. Yes, Tinuturuan ko lang po siya ng tamang pagsasagot. yan po ang aking desisyon. Kung hindi mo kayang
Kung hindi mo sasagutin yung kanyang tanong, mag-next question ka. Kung sasagutin mo naman, sagutin mo muna yung categorical. Pakiulit for ang the sake tanong, of Brother Mark. Ang tanong ko, magbigay ka nga ng kasalanan ng isang sanggol na bata. Ayun, for the sake of argument, no, ang kasalanan ng isang sanggol o ng bata ay yung tinatawag na original sin. 'Di ba? Kung ano yung kasalanan na gawa na ni Eva sa ni Adan, yun yung kasalanan minana. Teka lang, TS, ng mga may sanggol. narinig akong Yun po objection. yung sagot ko. Objection, Brother Mark. Ang hinihingi ko, Bawal pong yung mag-objection pag sumasagot. isang Moderator ako, kasalanan ng TS. bata. Objection, Mr. Moderator. Yung hinihingi ko, kasalanan ng bata, hindi kasalanan ng magulang na pinatutunayan niya na minana. Ang tanong ko, yung kasalanan ng bata, Ito ano yung decision ko. kasalanan? Ito decision ko sa inyong dalawa. Ang tanong mo, Brother Mark, ay hindi categorical. Kung sumagot man siya doon sa tanong mo, di tapusin mo yung 20 seconds niya, tas ulitin mo ulit para mapiga mo siya batay sa gusto mong lumabas na sagot. Pero habang nag-i-stand siya, wala ka namang categorical, mauobliga kang pasagutin siya dahil hindi naman categorical yung sumagot naman siya. Ulitin mo yung tanong, pasagutin mo siya. Ang tanong ko, magbigay ka nga ng isang kasalanan na ginagawa ng isang batang sanggol. Ayun, ito po yung sagot ko. Ang konsepto ng kasalanan ng bata ay yung original sin na tinatawag na namanas mula sa ating unang magulang na si Adan sa kani Eva. Kung ano yung nagawang kasalanan ni Eva sa kani Adan, yun yung minanang kasalanan ng mga sanggol. Next Time. question. Susunod kong tanong, yun bang salitang singil, yun ba mana? Oo o hindi? Yun, objection po Mr. Moderator. Yes, ano objection? Malayo na po sa topic yung sinasabi niyang singil at namamana. Bagamat Counter. sinusugan ko lang siya kanina ron para naman masatisfy siya, pero kita nyo naman po, lumalayo na siya. Pilit niyang inilalayo yung topic. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, counter objection, Brother Mark. Kasi ni-present niya na yung bata pwedeng magmana ng kasalanan. Ginamit niya yung nasa Deuteronomio. Singil yung andon. Ang tanong ko, yun bang singil, yun ba minana? Yes or no? Yes, kung ang pinatutunayan ni Brother Mark, yung Deuteronomio na ginamit mo, TS, ay merong singil doon, nananagot kang sagutin yon dahil ginamit mo ang Deuteronomio. Okay. Sagutin natin for the sake of argument. Sa pagkakataong ito, sa Deuteronomio 5:9, yung term na singil doon, nangangahulugan yun na mana. Kasi hindi naman isisingil sa anak yun kung hindi namana ng anak. Diba? Next question. Susunod kong tanong, ano sa English ng singil? Naku po. Objection po Mr. Moderator. Yes, ano objection? Pinagbigyan ko lang po siya sa tanong niya bagamat malayo na sa topic, pero tinatanong niya ako kung anong English ng singil. Ang topic namin ay tungkol sa bautismo, hindi tungkol sa English ng singil. Mag-focus ka sa topic. Kahit Okay. wala na sa present ko, basta focus ka sa Decision ko, topic. ito decision ko. Brother Mark, ito decision ko. Dahil doon sa Deuteronomio na ipiniresent mo kanina at ito'y second rebuttal, doon sa tanong niya dahil yung singil ay nasa Deuteronomio, nananagot kang sagutin yon. Kung hindi mo sasagutin, sabihin mo out of topic or next question. Yun po, out of topic po, kaya next question na po. Okay? Okay na, i-wave ko na yung tanong. 1 seconds na lang. Sige, conclusion. Sino mauuna sa inyo batay sa inyong napag-usapan? Oo, ako ang mauuna, batay sa... Affirmative yung mauuna. 2 minutes. Sige, affirmative side. Affirmative pala mauuna. Okay. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay ng ating kaibigan.
Unang-una, hindi niya natindigan, no? O hindi niya nabasa na merong sanggol na binautismohan ng apostol. O pinaliwanag ko na yung mga sanggol ay walang alam sa salita ng katwiran. Ngayon, yung aral ng bautismo sa Biblia, yun po'y walang bayad. Ang aral ng Katoliko ay merong bayad sa pagbabautismo. Ano bang sabi sa Biblia patungkol sa pagbabayad? Ang sabi doon sa Mateo 10:8, ganito ang nakasulat kung ano yung inutos ng Panginoong Jesus sa 10:8. Paki-pause muna ng time, nagloloko yung Bible apps ko. Tumigil ka sa 1 minuto. Nagloloko yung Bible apps ko sa isang cellphone ko. Pwede bang makisuyo na na ilatag yung 10:8 ng Mateo? Anong ilatag? Basahin? Babasahin na lang. O, 18. Ito, babasahin ko. Palang-alang sa inyong dalawa. Mangagpagaling kayo ng may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangaglabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad at ibigay ninyong walang bayad. So, ayun, continue. So, yun pong aral apostoliko, yung aral na ituturo ng Panginoong Hesus sa mga apostol, walang bayad. At unang-una, wala pong utos sa Biblia na utusan nyo na bautismuhan ang mga sanggol. Bakit? Kasi pinatutunayan natin, hindi nga pwedeng makapanampalataya yung mga bata. Hindi pwedeng magsisi ang mga bata. No? Pinapaliwanag ko ano yung kasalanan. Yung kasalanan, sumasalangsang din sa kautusan. Yung mga bata ba, sumasalangsang ba sa kautusan? Hindi pwede. Kaya maling aral na yung bata bautismuhan at merong bayad. Kasi labag na sa Biblia. Ang sabi sa 1 Korinto 4:6, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Wala pong utos sa Biblia na may bayad kahit mismo si Apostol Pablo. Ipinapangaral ko ba ang ebanghelyo na may bayad? Brother Mark, time na po. Ngayon naman ay ang 2 minutong konklusyon mula sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa panig ni TS na patutunayan niya na pwedeng bautismuhan ng sanggol. 2 minutes, TS. Ayan po, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, sa ating butihing Diyos Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Yun po, sa hapong ito ay hindi po natin digan ng ating kausap na isang MCGI, Members of Church of God International, kay Bro Eli Soriano, na hindi niya na itindig yung kanyang hamon sa aking paksa. Ano ang katunayan natin? Tayo ay meron tayong katunayan, hindi lang puro laway. Bagamat yung unang presentation niya, tinanong natin siya, puro wala ang kanyang sinagot. Sa makatuwid, meron tayong katunayan sa ating claim na sinasabi. Pero yung claim niya, na wala daw akong naitindig, wala siyang katunayan doon. Wala siyang ebidensyang maipapakita. Pero tayo marami. Sa hapong pong ito ay ating nalaman at ating napagtagumpayan ang isa na naman sa mga kampo ni Satanas na talagang pilit na ipinalalayo yung mga bata o yung mga sanggol sa Panginoong Hesukristo. At yun po, ang panig ng ating simbahang Katoliko ay talagang ilapit natin ang sanggol sa Panginoong Hesukristo. Ayaw na ayaw po yun ni Satanas. No? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi dito sa Marcos 10:15, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Ibig sabihin may tumanggap pala. May tinanggap pala yung mga bata. Yung mga maliliit na bata, sabi sa Biblia. Sa makatuwid, meron silang alam sa katwiran dahil meron silang tinanggap. At ayon sa banal na kasulatan,
sinasabi na ang lahat ng tao ay dapat bautismuhan sa Moderators pangalan ng time, Ama, moderators time, ng Anak moderators at ng time. Espiritu Santo. Oo, wave na natin yung 9 ano mo dahil medyo yung pagsasalita ng demonyo yung naging katunggali mo ay hindi magandang pakinggan sa isang Sad ano. to say po, Ayun, Mr. tama po Moderator, yun. no? In respect na rin Okay na sa'yo. yon, okay na 9 seconds lang Hindi mo- naman yon, brother. Hindi mo po Teos, pwedeng- 9 seconds lang Teka naman po. yon. Hindi mo po pwedeng 9 gawin yan seconds eh. lang naman yon. Labag 9 po yan seconds sa lang sarili yun. mong rules. Pasensya na po. Ay, hindi. 9 Nire-respeto ko seconds lang kita naman bilang yun. moderator, pero kung gaganyanin mo ko, Host time? labag yan sa rules mo. Mali yun. Oo. Host, Ano, hindi, okay na yon. Dadako na tayo sa Mali pagpapasalamat. po yung ginagawa mo, Hindi, Mr. Moderator eh. Hindi, Pasensya na. kuya. Okay na yon. Ako yung nag-moderator sa inyo. Pasensya na Kanina po. inaayos ko. Pasensya na po. Hindi, okay lang. Okay lang. Pero, Naintindihan kita. Walang karapatan ng isang moderator na i-waive yung Yes. oras. O makinig ka, Teos. Yes, pakinggan nyo akong dalawa. Kayo naman sa 10 segundo lang yung binitawan kung wag mo nang ituloy Dahil doon sa sinabi mong sa demonyo Tapusin. yung kalaban. Kanina pa kayo nag-uusap. Putarin mo na ng demonyo. platform, please. Diba? Sinasabi ko sa inyo para sa susunod na Live muna magtatangguli ng kayo. moderator, live muna ng host. Live muna ng ano muna ng host. May mga side comment din siya na hindi mo na pansin, sa totoo lang. Marami din 'yun. Kaya patapusin na yung 9 seconds para matapos ito debate. To. Kasi hindi fair na yung time ng isa hindi niya matatapos. Hindi magiging fair 'yun kahit kailan man na kahit anong debate. Oo, walang ganun Siguro ang moderator. magandang gawin natin diyan, sino natitira niyan side comment. Siguro sa maganda diyan sa natitira niya 9 seconds, wala na siyang babangkitin diyan na kahit anong side comment. Okay, tuloy. Host has decided. Continue. Yun nawalan na ako ng gana bigla, no. Pero gamitin natin itong 9, paki-start na. Gamitin natin itong 9 seconds, no. Napapansin natin itong 9, paki-start na. Gamitin natin itong 9 seconds, no. Napapansin ni Mr. Moderator yung sinasabi ko, pero yung sinasabi ng MCGI kanina, masama tungkol sa Katoliko, di niya napapansin. Yun lang, maraming salamat. Okay, ganito sa moderators time. Napansin ko kayong dalawa, TS, nagsisikap nga ako maging pere. Pero si Brother Mark walang sinabing demonyo. Kaya kung banggitin mo man yun, naging pere lang ako sa inyo. Ngayon, okay naman. Si host nagsabi, ang sa akin lang, yung side ko bilang moderator, unawain mo ko, TS. Unawain ko si Brother Mark, inuunawa ko kayo. Pero para ako, para tangan ninyo doon sa aking bilang moderator, respeto rin. Nirespeto kita, pinatuloy kita. Pero ang sa akin lang, sa ikaayos ng inyong platform, walang sinabi si Brother Mark na demonyo. Meron man siyang ad hom, pero napapansin mo naman pinagsasabihan ko din. Ngayon, kung sakali man na nagkamali ako, dahil nabanggit mo pinatigil ko, pinagbigyan ko naman si Hosa. Bakit titindig ka? Ako pa rin yung banat mo. Parang medyo andating, matuto kayo magpakababa sa inyong sarili. Okay? Sige, pagpapasalamat na, TS. 1 minuto. Ayun, no. Maraming salamat sa 57 trillion viewers, no, na nakikinig sa mga video namin, taga-subaybay, sa mga kasamahan ko dito sa Ethos Bottom, no. Nagpapasalamat tayo mo din sa ating moderator na si Brother Junjun, bagamat di natin siya kilala, di ba? Pero igagamitin ko na rin tong oras na ito upang makapagsabi rin ng isang paumanhin din. Opo. Ako po ay nirerespeto ko yung mga moderator, no? Pero gaya nga ng sabi, walang karapatan ng isang moderator na magpa-wave ng oras, kundi yung mga presenter lang. Yun, nirerespeto ko po bilang moderator, pero sa pagkakataong ito ay talagang wala pong ganun talagang rules. At maraming salamat din dito sa kausap natin na MCGI, no? Bagamat naging ganyan yung usapan natin, lumalayo sa topic, pero naging stick naman sa dulo. At yun, gagamitin ko ulit tong oras na to upang makakahingi ng apology, no? I apologize in the behalf of Ethos Bottom sa ating butihing moderator. Patawag ko. 1 minuto, Brother Mark. Magpapasalamat. Okay, salamat sa Diyos. Ang kapayapaan pa rin ang mananaig sa pag-uusap na to. At salamat sa ating moderator, no, na naging fair siya. At napapansin niya yung mga ad hom ni Toes Petros na sinabihan niya akong kampo ni Satanas. Tama naman si Mr. Moderator na wag nating banggitin yon. Ngayon, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito at
Salamat sa ating kaibigan na si Tuwes Petrus. At kung kayo ay nagsusuri sa 15 million dollars na viewers ng platforms ni H2O, ay pwede kayong magsuri sa aming mass indoctrination day 1 hanggang day 14. Kaya yun lang po at salamat sa Diyos. Okay, nag-mute na siya. Salamat sa inyong dalawa at salamat sa host. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung ang pakiramdam po ninyo ay naging bias po ako, nasa sa inyo po yan. Pero ang bahagi ko po ay talagang pagdating sa moderator ay mahirap po talagang kalagayan ng isang moderator. Salamat po at magandang hapon sa inyo. Ayan. Timer's time naman. Maraming salamat sa mga nakipag-participate. Bro June, salamat sa pagiging moderator. Kay Bro Mark, maraming salamat. At kay Bro 2S sa ating kapitapitagang host, salamat din po. Thank you. We are moving into the next topic.